papuri at pasasalamat ang alay namin sa iyo sa tuwina. Salamat po, mahal na Ama namin, na sa pagkakataong ito ay binigyan niyo muli kami ng pagkakataon o karapatang makatapak sa banal na dambana. Salamat po, Ama, sa tuwina, sa pagdinig at pagtugon ninyo sa aming mga kahilingan. Salamat po, Ama, sa walang sawa ninyong pagsubaybay at pagbibigay ng biyaya sa aming mga anak nyo dito sa lupa. Muli, Ama namin, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kalabisan at pagkukulang. Patuloy din po naming itinataas sa inyo ang mga kalalagayan namin sa buhay, Ama, sa patuloy ninyong pagbibigay ng kalakasan, katatagan, pag-unawa. Nawa po ay patuloy kayong maghari sa bawat isa sa amin, sa isip, sa salita at gawa. Ama, nawa po'y patuloy naming madama ang iyong banal na espiritu. Maraming salamat po, Ama. Magandang umaga po, mga mahal na kapatid. Maraming salamat po at sa pagkakataon ito ay binigyan ako ng pagkakataong makapag-facilitate at ang naihanda ko pong tema ay ang pagsunod. Mga kapatid, ano po ba ang pagsunod para sa pagkakaunawa ng bawat isa? Hanggang kailan, saan at gaano tayo makasusunod? Tayo po ba ay sumusunod lang para sa ating mga sarili, para sa mga kahilingan ng ating mga tao, o sumusunod tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos? Sa paanong paraan man po ang pagsunod na gawin natin, nawa po ay lakipan natin ng kahalagahan o pagpapahalaga ang bawat pagsunod natin, upang sa tuwina ay maging matagumpay tayo sa bawat gampanin natin sa buhay. Ang una ko pong gustong tawagin ay ang kapatid nating si Tita Ansi. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Ama at tapos na po ang mahabang tag-ulan na nagdulot ng maraming baha sa atin. Salamat po na ang Pampanga, ang Baliwag at ang iba pang karatig lugar ay hindi ganong nasalanta. At tayo po ay ginagabayan ng Panginoon. Marami pong salamat din at tayo'y nagkaharap ngayon. Matagal na din po na ako'y hindi nakakapagbahagi. Ang tema po ng ating kapatid ay ang pagsunod. Ang pagsunod po ay malawak ang kahulugan sa pamilya, ang anak, ang pagsunod sa magulang, ang pagsunod sa otoridad, sa batas, at ang pinakamahalaga ay ang pagsunod sa batas ng Panginoon. Di po ba? Okay po. So, sabi po kanina ng ating facilitator, si Tita Irene, paano daw po ba ang pagsunod? Ito po ba ay naaayon sa ating kalooban? Ang pagsunod sa Panginoon, iiwanan mong lahat alang-alang sa Kanya. Katulad ng mga alagad na ang sabi ng ating Panginoon, iwanan ang pamilya at sumunod sa Kanya. So ganun ang nais ng Panginoon na pagsunod sa atin. Iwanan ng lahat, lalo na yung mga material na bagay, kayamanan,
Ang mahalaga ay makasunod tayo, makatalima tayo sa utos ng Panginoon. Magmahal sa kapwa, mahalin siya at magmahal sa kapwa. Dalawang bagay na lang po. Marami po akong nais i-share. Dahil matagal na rin na po akong hindi nakakapag-share, kaya lang hindi po naaayong sa tema. Wala akong maisip para sa sarili ko kung ano yung nais kong i-share para sa tema. Ganun pa man, nais niyo po bang magbahagi ako kahit out of the topic? Okay po, salamat po sa pahintulot niyo. Naisip ko po kasi, kahapon, tinext po ako ni Maring Grace at ang sabi po, mayroon daw tela na para sa alagad na ipapatahi. Yung pong aqua blue na pantalon. Sabi ko, napakaganda. Naisip ko na po, malapit na kasi yung anibersaryo ng ating Divine Mercy. 14 na taon, sa October 27, 14 na taon na pinagtiwalaan ng Panginoon ang ating kinalugdan na mahal na Apo Conching. So naaalala ko po noon, nung panahong iyon, marami pong alay na nandito sa harapan. So, bawat bagay, tandaan niyo po ito, no? Bawat bagay po na nandito sa harap, lalo na po yung hinahagis po ng ating mahal na Apo. Of course, kasama po yung ating pananampalataya. Angkinin po natin kung anong tinura niya. Totoong-totoo po. Noon po kasi, anibersaryo, mayroon pong mga nag-alay ng rosary. Yung po bang mga plastic na iba-ibang kulay. Sabi ko po, kay Tita Cecil, pwede ba makahingi niyan kasi lilipat yung anak ko ng bahay sa Canada. Lalagay ko doon sa bawat pinto ng bahay niya, sabi ko. Then sa sasakyan niya, lalagyan ko yung kotse niya, sabi ko ganon. E de po pag uwi ko, nilagay ko po ron sa kwarto, sa ibabaw ng table. Pamaya-maya po sabi ng anak ko, pagdating ko, Nay, bet ngayon ka lang, kanina ka pa namin hinihintay, sabing ganun. Nasa paligi ako bet tinatawagan kita, hindi kita makontak. Anak, pag nandun, naka-off ang cellphone namin, sabi kong ganun, kasi may gawain. Kasi sabi niya, yung anak ko po lalaki, binata, hanggang ngayon po binata pa. Sabi niya, yung girlfriend daw niya, sabi niya, si Alma kasi, Nay, sabing ganon, may problema. O bakit anong problema ni Alma? Nay, kasi parang sinasaniban siya ng masamang espiritu, sabi niya ganon. Papasama sana ako kay Apo, sabi niya ganon. Sabi ko, anak, hapon na, tapos na ang gawain. Usually, pagkahapon na ganon, ang mahal na Apo, nagkakaroon pa yan ng misyon. May mga pinupuntahang mga ilang tao na nangangailangan ng tulong, hindi na natin dadatnan sa bahay. Sabi niya, Nay, paano na si Alma? Sabi niya, nagwawala, sinasaniban ng bad spirit. Kinuha ko po yung isang rosary. 3 po yung nahingi ko kay Tita Cecil noon. Kinuha ko po yung isang rosary. Sabi ko, sige, pumunta ka sa kanya. Andyan ba siya? Sabi niya. Andito lang, sabi niya. Sige, isuot mo sa kanya ito. Alam niyo po ba, purihin ng Panginoon, mula po nung isuot yun, yung rosary na may bendisyon ng mahal na Apo Conching, ng Banal na Espiritu, hindi na po siya sinumpong na sinasabi na sinasaniban ng bad spirit. So, di po ba amen yon? So, tandaan nyo po, yung mga candy na yan, gamot po yan. Lahat po ng pinapamigay, yung hinyahagis po na yan. At lahat po ng tinutura ng Banal na Espiritu, ang kining nyo po. Totoo po yun. Kasama ang ating pananampalataya sa Panginoon. Mula po noon hanggang ngayon,
wala na po yung sinasabi nung anak ko. Sabi niya, Nay, mula nang pinasuot mo yung rosary na yon, hindi na siya sinumpong, wala na, umalis na yung bad spirit na sinasabi niya na lumulukob doon sa girlfriend ng anak ko. Okay, so hindi po ba, yun po ay isang patotoo na yung lahat po ng nagaganap, yung pinupuntahan nyo po dito sa paligid, kayo po ay nasa tamang daan. Marami pong salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa pagsunod ninyo sa pagtalima, na makapagpahayag ng mga salita dito sa harap. Totoo po ang kanyang mga sinabi na sa banal na dambanang ito, wala tayong dapat pagtagkahan sa mga nagaganap dahil sadya nga pong napakahiwaga sa lugar na ito at totoong buhay ang Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Sa pangalawang pagkakataon po, nais kong tawagan si Caps Mario, kung nandyan po siya. Wala. Caps Mario, nandyan po kayo. Okay, may ginagawa daw po pero mamaya lilitaw po yan. Tinatawagan ko po si kapatid na Mirna upang maghandog ng isang awitin para sa atin at sa banal na espiritu. Papuri at pasasalamat sa iyo, dakilang Ama, sa lakas at galak ng kalooban. Sa pagsunod sa iyo ay patuloy mong pinagtitiwalaan bilang kami mga anak mo na patuloy makapakibahagi at maging bahagi ng gawain mong itinindig para sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, sa pagtanggap ng aming minamahal na Apo Conching, ay patuloy na nananahan sa aming mga puso ang maigting na pagsunod sa iyong kagustuhan. Kaya po, Ama, sa tuwing kami gagamitin mo, patitindigin mo sa harapan, kaming magkakapatid na pinagtitiwalaan mo. Bigyan mo kami ng lakas ng kalooban. Lalo't higit ang iba pa sa mga kapatid ko na nagmimithi na patuloy makapag-alay sa iyo sa pamamagitan ng ganitong kaparaanan. Subalit kung magkaminsan ay pinanghihinaan ng kalooban, nawa Ama, sa aming pagsunod sa iyo, patuloy kang mangun at maghari sa aming lahat. Sapagkat batid po namin, kapag ikaw ang naghari at nanguna sa bawat isa sa amin magkakapatid, mawawala ang takot, mawawala ang pangamba, hindi aalintanain kung ano man ang kaukulang hindi nagnanasa sa bawat ibinabahagi, kundi kapag ikaw ang naghari, ang lahat ay magiging maayos sa iyong kalooban. Amen. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo, mga minamahal ko mga kapatid? Masayang-masaya po. Ako po, sabi ko, napakasaya ko sapagkat ngayon po ay araw ng Lunes. Marahil hindi alam ito ng anak na kapatid nating si Irene na sa araw ng Lunes ay lagi kong matimyas na idinudulog sa Ama na ako'y gamitin niya, Lunes o Sabado. At kung kalooban naman niya, ako'y naririto sa bawat araw. Salamat po. Pagsunod.
magandang tema. Kagaya ng sa bawat araw ay naririnig natin yung awitin na inaawit ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na apo. Kunsing ano po? Alam kong may magagawa ang Ama. Di po ba? Alam kong may magagawa ang Ama. Kung ikaw ay susunod sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Di po ba? Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya sabi ko, nang dumaan ako sa anak na Irene, sa tuwi na po kasi, pag dumadaan ako sa kapatid na ito, bilang nanay niya ay magbibless at pagkatapos ay agan ako sa noo. At yun ay nanunuot sa aking kalamnan. Nagpapasalamat ako sapagkat di po ba binahagi sa atin ng banal na Espiritu yan na kapag dito ay mula sa kaitaasan at pagkatapos ako'y binigyan ng daan muli na maging bahagi ng gawain. Pagsunod, ang pagninilay po, ang reflection question po ng ating kapatid ay, ano ba sa inyong palagay ang pagsunod? Sa batas ng tao o sa batas ng Diyos? Siyempre po, sa batas ng Diyos, ako susunod. Amen po ba? Kaya po, nang dahil sa napakagandang temang ito sa pagsunod natin sa Panginoon, dito ay ipadadaman niya sa atin na kung magkaminsan, kapag tayo'y nawawala ng pag-asa at ating buhay ay tila nawawala ng saysay, gulapi, lugmok, mararamdaman nating itinataas tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ayun ay ayon sa ating pagsunod. Siyempre po, tayo naman na pinadaman na ng ating Panginoon, tayo naman na lahat tayo ay nagsumakit na makasunod sa kalooban ng Diyos, marahil ay hindi naman po tayo susunod ng makasunod na nga, makapunta nga sa dambana. Baka sabihin ni ganun hindi na ako pumapasok, baka sabihin ni ganun. Di po ba wala na po yung ganong damdamin natin, ano po? Kundi sa akin pong sarili, ipinananay ko sa aking sarili na ako'y susunod. Susunod ako sa kanyang kalooban at kung ano yung kaya't marapat kong magawa sa kanya, kung paano siya'y may nagagawa sa akin, ay aking tutok din ng buong pag-ibig at kababaan ng kalooban. Alam ko po yan ang katotohanan, bagamat kung minsan may mga kahinaan tayo, pinahihintulutan bilang tayo'y anak ng Ama. Subalit, kailanman ay hindi tayo pinahintulutang malupagi, mahandusay. Amen po ba? Isa na po ako doon. Ikaw, di ba, anak, ikaw. Marami dito, kaya muli po, nais kong awitan ang ating Panginoon at tayo pong lahat. Kaya po, muli, ang lumang awiting ito ay namnamin ninyo. Diyan po ba si Mami Grace? Wala po. Mami Grace, andyan ka man po sa labas, para din po ito sa iyo. Para po ito sa iyo, sapagat isa ito sa paborito niyang awitin. Ang katotohanan po, siya po ang nagbigay sa akin ng lumang awiting ito, na ang English ay nagmula kay Mami Betchico, ang Tagalog ay mula sa kanya. Gustong-gusto niya po ito. Mayroon po siyang bagong ipinaawit sa akin, Ama, yung pong awiting Habang May Buhay. Subalit, bagamat luma na po ang awiting yon, ay hindi ko pa po nabibigyang tuon sa dami po ng gampanan. Kaya, Mami Grace, ito po ang awiting para sa inyo. You Raise Me Up. Muli po, hindi man naging gayon kalalim ang aking pagbabahagi, kaukulan sa temang pagsunod, batid ko po na may nakalaang tawagin ng Ama para sa gayong kaukulan. Amen po ba? Kaya po,
Nawa ay pakapakinggan po ninyo ang awiting ito. Kapag ikaw nawawala ng pag-asa, ang buhay mo tila walang saysay. Para din pong sa awitin, bakit po kaya kung minsan ay hindi magkatugma? Ano po? Hambing po yan sa ating pagkatao. Parang sa akin pong sarili, bibigyan kong pakahulugan. Ang gusto ng Diyos, magpakababa. Subalit pilit naman tayong nagpapakataas. Ganon po ako sa dating buhay. Parang hirap na hirap ako magpakababa. Parang sa awitin, ano po. Subalit ngayon, maramdaman ko't makilala siya. Naroon yung kahit mapababa ay pilit niya akong itinataas. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Buhay na buhay po ang Diyos. Kapag ikaw nawawala ng pag-asa, ang buhay mo tila walang saysay. Tumingin ka sa itaas, kaibigan. Kamay ng Diyos dapat mo abutin. Iangat ka niya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, tuwa sa kaniyang puso, itataas kaniyang mga anak. Iangat kaniya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, gala sa kaniyang puso, itataas kaniyang mga anak. Kapag ikaw nawawala ng pag-asa, ang buhay mo tila walang saysay. Tumingin ka sa itaas, kaibigan. Kamay ng Diyos dapat mo abutin. Iangat ka niya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, galak sa kaniyang puso, itataas kaniyang mga anak. Iangat kaniya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, gala sa kaniyang puso,
itataas kaniyang mga anak. Itataas kaniyang mga anak. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Nanginginig po ako sa taas ng boses o tinig ng ating mahal na kapatid na Mirna. Tulad ng kahulugan ng kanta, itataas tayo ng Panginoon. Kaya ang boses niya, tinig niya, itinaas din ng ubod lakas. Nawa po ay nadama natin ang nilalaman ng kanta. Napakaganda po, di po ba? Na tulad din ng kantang lupa man ay langit na rin. Kahit patuloy tayong ibaba ng ating kapwa, hindi tayo maunawaan, sa tuwin ay ina-underestimate tayo. Subalit sa Panginoon, wala yung mga salita na yan dahil ang mga anak niyang nagpapakababa ay pilit na itataas ng ating pong may kapal. Ngayon po ay tinatawagan ko ang kapatid na, ang Caps Mario. Puri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako ba? Akala ko binibiro ako ni Mrs. kanina. Mag-share ka raw. Sanay ako sa patago-tago. Dahil dama ko hindi ako komportabling mag-deliver sa ganitong crowd. Kulang ako sa kabanalan. Ano ba ang pagtupad? Pagtupad, pagsunod. So, ang pagtupad, alam ko ay may dalawang klase. Tumupad ka ng buo sa puso mo. At tumupad ka nga, pero masama ang loob mo. Alin doon ang gusto ng Panginoon? Number 1, Pero bago ang pagtupad, bakit ka tutupad? Sapagkat mayroong utos, mayroong atas. Maliwanag sa atin, sa ating mga Katoliko, mayroong 10 utos. Although, doon sa iba, 11 na yata yun, ano kapatid? 10 utos. Ang sabi ng iba, yung unang 2 lang, ang importante. Yung mahalin mo ang Panginoon, mahalin mo yung kapwa. Hindi ka papatay kung mahal mo ang Panginoon, di ba? Hindi ka magnanakaw kung mahal mo ang iyong kapwa. At yung utos na yun, walang please. Hindi sabing paki. Utos talaga, atas. Yung paraan ng pagsunod sa atas at utos na ito, ayokong talakayin. Yan ay para sa mga mangangaral, para sa mga pare, para sa ating, si kapatid na Goydo, pwede yan, sa ating mahal na apo. Ang gusto kong bigyan ng diin yung nakatagong atas, hidden, anong tawag doon? Hidden command. Mayroong nakatagong atas sa bawat isa sa atin. Mayroong misyon. Yan. Halimbawa, may isa sa inyo nagkasakit. Kung bakit kahit na malayo kayong lugar, nakarating kayo rito, tapos gumaling. Hindi ganun kababaw ang Panginoon. Meron dahilan. Meron dahilan kung bakit kayo pinapunta rito. Meron dahilan kung bakit pinagaling kayo. Yun ang dapat hanapin. Ano yun? Anong atas yun na dapat nating sundin? Ang kapatid nating Alan, madali siya. Dahil na-discover niyang meron siyang kaalaman sa instrumento. So, yun siguro ang gusto ng Panginoon sa kanya. Magserbisyo ka rito ng gamit ang organ. Sa ating kapatid na Mirna,
Meron siyang magandang boses. Kaya ginamit niya, tinupad niya ang iniaatas para sa kanya. Eh ako, iniisip ko, hindi ako marunong tumugtog. Hindi ako marunong tumula. Wala rin akong boses na pangkanta. Ano kaya ang misyon? Ano kaya ang bakit ako dinala dito ng Panginoon? Yun ang matagal kong pinag-isipan noon. Sapagkat kaya ka lamang mamahalin ng Ama kung nakakatupad ka ng buo sa puso mo sa kagustuhan niya. So, siguro mga 8 taon, 2005 siguro yun, 2006, meron ditong tayong anibersaryo noon, prosesyon. Ayan, prosesyon. Tanda ko noon, nilakad papunta ron, pabalik. Dalawa kaming caps na nakasunod sa prosesyon. Dalawang lalaki po. Prosesyon, ayan. Doon ko iniisip. Meron akong konting lang pong karanasan sa organization. May konting karanasan sa planning. Ayan. So, katulong ng 2-3 pang kasamahan namin, sinikap naming tawagin silang isa-isa. Gumawa ng isang pulong. Nagpulong kami sa isang lugar, doon sa Baliwag. Siguro mga 60 kami noon, 60 na ipon namin sila lahat. Pagkatapos, ako po ang nag-design, dinisenyo ko yung ritual. Kung paano ka maging caps, yung panunumpa, lahat-lahat. Kung paano tatanim sa isip nila yung malugod na pagsiservisyo rito, yung pagtulong sa ating apo, yung pagmamalasakit sa ating kapwa, ayan, at saka yung pagkakamayan tuwing magkikita kahit saan, dito man o sa palengke o kahit saan lugar. Yun po, palagi ko kako ito. So, nagumpisa ang caps, sumigla. Ang naitanim ko lang po ay binhilang kung paano tumatag, kung paano kaganda ang samahan ng caps ngayon. Kaloob po ng Panginoon at saka yung mga nanunungkulan ngayon. Kaya wala na po ako ron. Binhilang po ang aking naitanim. Ngayon, patuloy ko pa rin iniisip, ano pa kaya ang misyon ko? Katulad kayo. Kaya lamang tayo, kung mayroon tayong 3 anak, yung isa palaging mahusay sumunod. Yun ang pinagbubuhusan natin ng pagmamahalin, di ba? Ganon din ang Panginoon. Kung paano ka nakakasunod sa Kanya ng mainam, saka Kanya mamahalin. Ako damandam ako. Parang kalong ako ng Panginoon. Pangit lang sabihin yung mga biyayang natanggap kong isa-isa, pero damandam ako po na andyan siya. Ngayon, ibabato ko sa inyo yung tanong, bakit kayo naririto? Bakit kayo dinala ng Panginoon dito? Mayroon siyang sadya. Mayroon kayong misyon na dapat gampanan para sa Kanya. Wika nga nung isang Chinese na magaling, ang sabi niya, 2 bagay lamang ang importante sa buhay ng tao. Yung una, yung araw ng kanyang kapanganakan. Pangalawa, yung araw na madiscover niya kung ano ang misyon niya sa Panginoon. Sikapin po niyong alamin, tayong lahat, sapat na ba ito? Ano pa kaya ang dagdag ng misyong dapat kong tuparin para mapaglikparan ko ang ating Panginoon? Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, Caps Mario, sa pag-uunlak ninyong makapag-share dito sa harapan. Tinatawagan ko po ang isang alagad na gusto magpasalamat sa araw na ito. Si kapatid na Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Ama na bilang ako isang alagad na biniyayaan na kung paano nga po tumutupad
sa tungkulin niya ata sa akin. Subalit, nagbilang tao po na ilang araw ay hindi po ako nakakatalima dito sa dambana sapagkat sinikap ko lang po ang biyayang pinagkaloob sa akin ng Ama na kung paano ako nagsumikap na dumulog sa Kanya sapagkat ako po sa totoong buhay ko na wala akong dinudulog kung hindi ako'y magkaroon ng kaprasang tahanan na ako'y hindi matutuluan. Subalit ngayon po, binigay niya sa akin ang dulog ko sa Kanya na biyaya ipinagkaloob niya sa akin. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Kanya. Unang-una sa mahal na Apo na kinalugdan. Alangat po ito'y pinapupurikan ko at pinasasalamatan ang mahal na Ama. Talaga pong totoo na ika'y humingi at ika'y pagbibigyan. Salamat po. Aawit po ako ng piraso lang. Pasensya na po. Medyo may edad na. Hindi po kagaya ng boses ni kapatid na Mirna. Pakinggan na lang po ninyo. Ama, salamat po sa iyo. Ikaw lamang at siyang bigay buhay. O Diyos mang Ikaw ang siyang nagbigay buhay. O dito sa magandang ibabaw, ikaw lamang at wala nang iba. O Diyos naming pag-asa, buhay naming Panginoong Ama, dalangin ko'y hari nawa. Sa bawat oras ako'y sa'yo, sa isip at gawa mo. Buhay naming Panginoong Ama, dalangin ko'y hari nawa. Sa bawat ako'y sa'yo, sinta, sa isip sa'yo. Pasensya na po, Ama, hindi po ito yung aking kantang tunay. Marami pong salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Nagkamali man po kayo bilang tao, subalit sa paningin ng ating Panginoon ay walang sino man ang nagkakamali. Lahat ay tanggap niya at sa tuwin ay laan siyang magpatawad or umanawa. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang hindi ko po alam kung paano ko i-describe o ang pagkatao ng kapatid namin ito dahil tanging Ama na lamang ang nakakakilala sa kanya. Pakinggan po natin ang ating mahal na Mami Marisa. Salamat Ama, salamat sa iyo sa araw na ito. Salamat po. Purihin, dakilan ng ating Panginoon. Sadya pong, mabilis-bilis na lang po. Na-amaze po ako sa bahagi ni Tito Mario. Tito Mario, maraming salamat at nagkaroon po kami ng Kuya Caps na kagaya ninyo. Ang mga kapatid ko pong alagad na marirecognize nyo naman po. Alam ko po yung purpose ni God, bakit kayo naririto bilang kapatid na alagad at Kuya Caps kong Mario, pinakita lang ng Ama na kung paano ang karunungang panlupa ay nakamtan niya dahil naramdaman niya ang Diyos
ay nasa puso niya. Sumunod siya sa Diyos, kaya siya naririto. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ibinalik po niya yung tanong, bakit tayo naririto? Amen? Opo, ang pagsunod sa ating Panginoon ay isang sabihin natin na isang desisyon na dapat nating gawing magkaroon ng paninindigan. Amen? Na parang walang pinagkaiba doon sa desisyon na commitment po ito eh. Pakikipag-yes I do mo kay God. Amen? Na sabi ko nga, walang makapagsasabi kung ganap ka na o kahit sino man. Subalit yung pagsusumikap, pagsusumakit mo na makasunod sa gusto ng ating Panginoon at may ginamit po ang banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, syempre po, hindi tayo ililigaw, kundi ang tuwid na daan ang ating tatahakin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya masarap pong sumunod sapagkat yung pattern, ibinaba na may sumusunod at sumunod. Amen? Sino po yon? Ang ating mahal na Apo Kunching. Ibinigay ng Ama ang karapatan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tinanggap niya at sumunod siya, maganda ang naganap. At tayo naman po na nahasikan sa dakong ito kung paano ibinalik po ni Tito Mario ang question, bakit ka naririto? Opo, sa dakong ito, hindi lang pisikal na karamdaman ang nais nating dapat busugin, kundi yung kaluluwa, na itong kaluluwa na ito, ang layo ng Diyos na dapat ay makasunod sa kagustuhan niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po yung bilang isang alagad sa dakong ito, pinagsusumikapan ko po na hindi man matanggap ng lahat, subalit sa puso ko po ay pinagsisimikapan ko po na maging marapat sa pananaw ng ating Panginoon. Yun po ay, sabi ko nga, sa pagdidesisyon, isa po yung naalala ko po na ibinahagi po ito ni Mami Beth, na kapag sumunod ka sa Diyos, iiwanan mo ang sarili mo, papasanin mo ang krus mo, at sumunod ka sa Kanya. Totoo po yun. Ngayon ay wala ng Kristo na bababa bilang tao. Subalit, sa pamamagitan po ng Espiritu, napakabuti po ng Diyos, makasusunod ka sa Kanya sapagkat partisyon na ibinibigay po niya ang bawat oras upang makatupad at makasunod ka para sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, yung pagkakataon na nasumpungan ko po ang dakong ito at sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching ay binahagi na ng karampot lang na kaukulan upang makilalang lubos ang Diyos, ang nakita ko po ay, syempre po ilang oras lang naman po dito. So yung partisyon na para dito, ayoko na po yung nakawin para sa pansarili ko pong hangarin. Amen? Ayoko na po yung nakawin para lang magbigay ako ng depensa para sa sarili ko. Kundi may mga pagkakataon na lumiliban, yun ay napakahalaga. Nabibigyan din ng tugon ng ating Panginoon kasi hindi nga po siya madamot at alam na niya kung saan kanya ilalagay na hindi ka maliligaw. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, iyan ay isang desisyon. Ang pagsunod sa ating Panginoon, sa kagustuhan ng ating Panginoon, ay isang desisyon na dapat mong panindigan. Amen? Sapagkat hindi ka sa tao tumango. Kaya, kung atin pong pagdinilayan, kung paano inisa-isa po ni Tito Mario, si Kuya Alan, si Nanay Myrna, may mga atas po. Totoo po yun. Yun ay pananagutan sa Diyos. Amen? Pananagutan po yun eh. Kasi atas na po yun sa kanila. Kumbaga, kung anong meron ka, pwede mong ibigay sa Diyos. At bilang mother of the house, sabi ko nga, ito po siguro Tito Mario, ang nakita rin katangian sa akin ng Ama, na kaya niya akong maturuan na magluto para maging alipin niya para sa aking mga kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? So, kung hindi ko po iiwanan ang sarili ko, may tatanggap po ba? Amen? Sapagkat, sa totoo lang, ang bilang mother of the house, kung bibigyan po natin sa salitang tao, ito ay walang pinagkaiba sa chimay-aa. Amen? Masakit. Subalit yun ang totoo. Subalit, salamat sa Diyos. Mahal na mahal ko po yung atas sa akin. Mahal na mahal ko po. Sa kabila ng simple man at payak na pag-aatas, subalit sa simple at payak na pag-aatas na ito, nararamdaman ko ang Diyos kung paano siyang kumilos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sumusunod po ako. Alam ko po na hindi ko man masyahan ang bawat isa, subalit sa kalooban ng Diyos, kung paano ako naaaliw sa pagsunod, kung paano ako mamamalengke, maggagawa ng paraan, at kung paano, masaya po ako sa ginagawa ko. Sapagkat alam ko at nararamdaman ko na yun ang gusto ng Diyos para sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po yung iiwanan ko po sa inyo.
Simple lang po. Kung ang panawagan ng Diyos ay gumawa ka ng ganito, gawin mo ng may pagmamahal. Gawin mo ng may pag-ibig. Huwag mong saklawin ang damdamin ng bawat isa, lalo kung ito ay damdaming karapatan ng tao, sapagkat may freedom po tayo para pagmaghayag ng damdamin. Ngunit, sa kalayaan ng paghayag ng damdamin, hindi mo maaaring saklawin pa rin ang damdamin ng bawat isa. Sapagkat sa akin, sa pagsunod ko po sa ating Panginoon, kahit saktan ako ng tao, okay lang sa akin. Ang mahalaga, sumusunod sa Diyos at ibubulong naman ng Diyos kung mali o tama eh. Amen? Kaya sa dakong ito, pinupuri ko ang Ama at sa katawan nating mahal na Apo Kunching, naramdaman ko po na ang pagtalima ko sa dakong ito ay pagtalima ko sa Diyos. Sapagkat hindi ko nga po ito gagawin kung bilang pagkatao lang. At hindi ko rin susundin kung ako ay hindi ko iniwan ng bilang pagkatao. Amen? Kaya salamat po Ama, nawa po ay maging kalugod-lugod sa iyong pananaw ang pagtupad ng bawat isa. At ang iiwanan ko po sa inyo ay kailangan mag-focus lang. Kung ano yung dinesisyon mo sa sarili mo, i-focus mo lang doon. Huwag kang palingalinga. Kahit, yun po kasi isa sa nakakaudlot ng pagdiretso. Nakakaudlot po yun ng pagdiretso. Yung marami kang nakikita na gusto mong gustuhin. Amen? Kaya, kung tinawagan ka ng Diyos, kung saan ka dapat, masarap po siyang kapiling. I-focus mo lang kung anong para sa Kanya at kaloob niya sa'yo at ikaw rin na masyasyahan. At sisiguraduhin ko po sa inyo na hindi kayo maliligaw kung kabutihan ang tutup din ng sinuman. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na Mami Marisa, kahit medyo po bitin, subalit na doon ang lalim at ang lawak ng ipinahayag ninyo. Meron din po kasing mga bagay na masasabi po natin na hindi po lahat ng tama ay tama. Hindi po lahat ng mali ay mali. Maaari pong sa minsan sa pagkakataon tama ngayon, subalit darating ang araw na mali pala yun. Meron naman po minsan na mali ngayon, subalit may mga araw na mapagninilayan nating tama pala. So wala po talagang nakababatid ng mga magaganap at nagaganap dito, kundi ang kalooban lamang po ng Banal na Espiritu. Wala pa po ang ating mahal na Apo, so nais ko pong tawagan ng isang sunod na magbibigay payag sa atin sa temang pagsunod. Maraming salamat po Ama sa kalakasan, sa panahon na pinagkaloob mo sa amin upang makarating kami dito sa iyong dambana. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala upang tunay nga po kami ay karapat-dapat sa iyong harapan. Napaganda po ng tema. Hindi ko po akalain na ako ay tawagin muli mag-share. Mas nararapat kong sabihin share sapagkat yung binigay lang ng Panginoon ang karapat-dapat kong ibahagi sapagkat siya lamang talaga ang nararapat nating purihin, dakilain, sambahin. At kung may marinig bang kayong parang pagkatao na hindi yun galing sa Panginoon. Kaya napakaganda nga po nung tema, pagsunod. Ang nais kong bigyan ng diin muna, ating pagnilayan muna kung paano yung pagsunod ng Panginoon. Siya'y Diyos, nagkatawang tao, namatay sa cross, nagpakahirap upang masunod ang kalooban ng Ama, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya binigyan niya talaga tayo ng tamang
paraan ng pagsunod sa pamamagitan ng kanyang pagtitiis. Napakainam sumunod sa Panginoon kapag biyaya parati ang ibinibigay niya sa atin. Pero makikita natin na sa ating pagsunod, kasama pala yung pagtitiis ng hirap. Kaya napakapalad ng mga alagad, ng mga kaps, ng mga naglilingkod sa dambanang ito, lalong-lalo higit sa lahat sa pagsunod ng ating Apo Conching. Sabi nga ng Panginoon, kung sino mang nais sumunod sa akin, limutin niya ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano-ano ba ang dapat nating limutin sa ating sarili? Unang-una, sa amin bilang lalaki, alak, sugal, babae. Then sa mga babae naman, nabanggit na ni Mami Beth ng isang araw, pero ulitin ko, yung pagiging chismosa natin, naging nagger natin, at iba pang bagay, yung galit sa ating puso, yung inggit sa ating puso, lahat ng mga bagay na laman ang may dikta, ay kailangan nating limutin o alisin. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay yung Espiritu ay maghari sa atin. Sapagkat ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Pero yung laman, ang bunga daw ng laman ayon sa kay San Pablo ay kamatayan. Pero ang dulot ng Espiritu ay buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan talagang alisin natin lahat yung nagbibigay ng pighati. Yung mga sagabal upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya kinakailangan, sabi nga ni Mami kanina, na mag-focus tayo. Ituon natin ang ating isipan sa Panginoon at hindi tayo maliligaw. Kinakailangan labanan natin yung mga masamang hilig ng ating laman. Bilang lalaki, nag-struggle din kami, no? Lalong-lalo na kakakita kami ng mga tukso sa paningin. Kaya kinakailangan kailangan natin ang banal na Espiritu upang matapyas lahat yung mga masamang hilig ng laman na ito. Sapagkat maliligaw tayo kapag ito yung sinusunod natin at ang bunga nito ay kamatayan. Kaya patuloy nating sikapin na makasunod sa kalooban ng Diyos. Bilang ama, kapag inuutusan ko yung aking anak at ito'y sumusunod, talagang yung pakiramdam natin hindi natin maipaliwanag. Ganon din ang Ama, bagamat tayong lahat, pantay-pantay, mahal tayo ng Diyos, pero mas higit ang pagmamahal niya doon sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya yung pagsunod talagang napakahalaga sa mata ng Diyos, yung ating pagsunod. Sapagkat yung bagay lang na nakarating tayo dito, tunod tayo sa Kanyang pakikipagtipan sa Kanya, napakalaking bagay na makarating tayo dito at purihin siya, dakilain siya, sambahin siya, sapagkat napakaraming tao, marami ang tinawag, pero tayo ang nakarating dito, tayo ang sumunod sa Kanya, tayo ang nagbibigay ng pagmamahal sa Kanya. Kaya mga kapatid, patuloy natin siyang, patuloy tayong lumapit sa Kanya, lalong-lalo, hindi lamang kung may problema tayo, dapat kahit wala tayong problema, patuloy natin siyang purihin, manalangin, sapagkat wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Siya na rin ang sasabi, ako ang puno ng ubas, kayo yung mga sanga. Kapag kayo hiwalay sa akin, ano mangyayari sa sanga? Ito'y matutuyo at igagatong na lamang. Kaya patuloy tayong kumapit sa Kanya dahil kung ating pagmasdan, ang nangyayari sa paligid, talagang laganap, masigasig ang kadiliman, ang masama. Kaya kaya natin ito, kasama natin ang banal na Espiritu, kasama natin ang Diyos. Kaya sumunod tayo sa Kanya, lalong-lalo sa utos niyang mag-ibigan kayo, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ating pagnilayan kung may galit pa tayo sa puso, hindi pa ang Diyos ang naghahari sa atin. Bagkus, yung kabila pa,
Sapagkat kapag yung Diyos na ang naghahari sa atin, sa ating puso, pag-ibig na ang naghahari sa atin, hindi na tayo natatakot. Mararamdaman natin na anuman ang ipagkaloob niya sa atin, kaya nating tanggapin, baging ito man ay pagsubok, kaya natin sapagkat nagtiwala tayo sa Kanya at hindi tayo mabibigo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakalalim at lawak na inyong ibinahagi sa harapang ito. Nawa po ay nabuksan ang lahat sa kanyang ipinahayag. Ang susunod ko pong tatawagin upang makumpleto ang araw natin ngayong Lunes ay ang ating mahal na kapatid na Tibet Chico. Salamat po. Medyo kulot pa po yung boses ko. Naduraan po ako ni Falcon nung Biyernes, kaya nasipon, sumakit ang ulo. Kaya hindi niyo po ako nakita nung Friday and Saturday. Nag-bed rest po ako. At sa pamamagitan po ng tulong ng ating mahal na Apo Kunching, Apo, thank you very much sa concern ninyo. Text po sa akin ng text at minomonitor po kung ano po yung kalalagayan ko. At nung pong Friday afternoon, sabi niya sa akin, dadalawin daw niya ako pagkagaling sa isang pupuntahan. Sabi ko, Apo, wag na, kaya ko pa naman para makapamahinga ka na. O sige kapatid, magbanyos ka na lang sa loob ng 3 araw at ang kinin mo, gagaling ka. Hindi po nagkabula ang salita ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kaya ngayon po, nandito na po ako sa harapan ninyo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Ang tema po ni kapatid ay ang pagsunod. Para po kasi sa akin, yung tapat na pagsunod sa Panginoon is a gift. Gift po iyon na mula sa ating Panginoon. Hindi po lahat ng tao ay nabibiyayaan na karaka-raka ay sumunod sa Kanya. Subalit kung ang relasyon mo sa Kanya ay palalalimin mo, bibiyayaan Kanya ng regalo na ikaw ay maging tagasunod niya. At iyan po ay naramdaman ko sa personal na buhay ko. Bago po ako nakarating sa dambanang ito, merong kakaibang nangyayari sa buhay ko na dati hindi naman ako prayerful. Hindi ako prayerful, basta nagsisimba lang ako pagka araw ng linggo, pagka yung tinatawag na holiday of obligation, noon lang po ako talaga pumapasok ng simbahan. Pero hindi po ako naging very prayerful. Ngayon po naramdaman ko po na unti-unting ang biyaya ng Diyos na ito ay pumapasok sa aking pagkatao. Sapagkat nagtataka po ako, pagkagaling ko po sa school, dumidiretso po ako dun sa room ko sa itaas at nananalangin po ako sa Kanya, nakikipagniig ako, tumutulo yung luha ko habang ako ay nananalangin sa Kanya. Sabi ko, parang kakaiba tong nadarama ko ngayon sapagkat hindi naman ako dating ganito. Bakit ganito ngayon ang nararamdaman ko? Yun na po pala yung pasimula na ako ay inaakay na niya at ako ay makasunod sa Kanya. Hanggang sa, yun nga po, kung saan may misyon, lagi akong kasama, kahit saan lugar, sumusunod ako. Umaalis ako nang wala sa oras sa aking trabaho para masundan ko kung nasaan ang paghahayo ng Divine Mercy at ng ating Mama Mary. At napag-isip-isip ko, parang hindi yata tama ito na binabayaran ako ng kumpleto pero nagkakating job ako. Kung sa mga bata may cutting classes, ako nagkakating job. Kasi hindi pa naman oras ng pag-uwi, umaalis na ako sa eskwelahan para hanapin ko kung saan nakahayo ang rebulto. At talagang kalooban ng Ama, kahit hindi ko po alam yung lugar, hindi ko po alam yung Kalantipe, kahit po ako taga rito lang sa Baliwag, yung pong Kalantipe, hindi ko alam. Hindi ko po alam yung Pansumalo, basta po yung maraming lugar, hindi ko po alam yan. Pero, pagsakay ko po ng tricycle, but parang dinidirect po ako kung saan nanduroon ang kanyang rebulto. Yun po ay isang
biyaya na mula sa ating Panginoon. Hanggang naramdaman ko po na parang namamagnetize na ako. Namamagnet na ako ni God. Sabi nga po ng isa sa mga nagpahayag nung nakaraan na parang si Cupido na pinawalan yung payaso, tumama sa puso ko, kaya ako lagi ko na siyang hinahanap-hanap. At dahil po doon na po nagsimula ang pagsunod ko sa Kanya. At totoo po ang sinabi nila, ang pagsunod, hindi biro-biro. Kailangan talagang meron kang isuko sa Kanya. Sabi nga po ng mga kapatid kong nagpahayag, kung susunod ka sa Panginoon, forget yourself, carry your cross, and follow me. Mahirap po yung forget yourself, kasi talagang bibigay mo na yung sarili mo. Hindi mo napapansinin yung ginagawa ng kapwa mo para hindi ka magkasala sa ating Panginoon. Yung krus mo, dalin mo. Dalin mo yung krus mo, itaguyod mo ito, at sumunod ka na sa ating Panginoon. Kinalimutan ko na po yung aking sarili, sapagkat gusto ko talagang makasunod na sa Kanya. At bilang patunay nga po, para hindi na ako nagigguilt, nagkakaroon ng feeling of guilt na yung trabaho ko iniiwanan ko, pero sinusweldohan ako ng buo, nag-resign na nga po ako. Hindi po ako nagdalawang isip sa aking desisyon na iwanan ko na yung trabaho ko. Kahit po husgahan nila ako na sabihin nila, napakatanga niyang si Mrs. Chico. Bakit niya iniwanan yung trabaho niya, pinagpalit niya doon sa lugar na pinupuntahan niya? Ano bang meron doon sa lugar na pinupuntahan niya at iniwan niya yung pagiging direktor ng eskwelahan na pinaglilingkuran niya? Hindi ko po inalintana yun. Kahit ano po yung sabihin nila sa akin, basta ang alam ko, masaya akong sumusunod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Nagkaroon po ito ng napakagandang bunga. Bakit nga po ba? Nung ako nakatutok sa trabaho, laging masakit ang ulo, laging mataas ang presyon, laging tumataas ang kolesterol ko, marami pala akong ginagawang mali sa buhay ko. Subalit nang ako'y sumunod sa Panginoon, miracle of miracles happened. Hindi po ako nagpagamot sa kanino man doktor para mawala po yung 4 na karamdaman ko na yon. High blood, vertigo, kolesterol, migraine, yan po yung mga nakakapinsala sa kalusugan ko. Nang makarating po ako dito, wala po sa aking pinainom na gamot ang mahal na Apo. Hindi po ako pinaglaga ng dahon-dahon. Ano po ang nakagaling sa akin? Yung kanyang mga banal na aral, yung kanyang mga banal na salita. Kaya kayo po, makikinig lang kayo lagi. May pagagalingin sigurado sa inyo ang ating Panginoon. Amen? Una pong pagagalingin ng Panginoon ang inyong kaluluwa. Palalakasin ng Diyos ang inyong espiritu. Palalakasin ng Diyos ang inyong kaluluwa. At pag malakas na ito, lalakas ang katawang lupa ninyo. Ganyan po ang hiwaga ng ating Panginoon. Kaya wala po, dati po sustentado sa gamot. Hindi nga po ako nakakatulog Just try to imagine, 11 o'clock na, nakamulat pa yung mata ko. Naidlip ako ng 10 minutes. After 10 minutes, gising na naman ako. Naghahanap ako kung saan ako makakabili ng tulog. Naghahanap ako ng doktor na magre-reseta sa akin kung anong sleeping pills ang iinumin ko. Salamat. Nakarating ako dito. Dahil sa pagsunod ko sa Panginoon, goodbye sa lahat ng mga karamdaman na naging karamdaman ko. Salitang banal ang gumamot sa akin. Marami pala akong tinig sa puso. Marami pala akong basura sa puso ko na nagdudulot sa akin ang karamdaman. Ganyan po ang pasimula ng karamdaman Pag marami kayong galit sa dibdib ninyo, marami kayong puot, marami kayong hinanakit, diyan po nagsisimula yung iba't ibang uri ng karamdaman. Amen? Aprobado po ba sa inyo yon? Naging karanasan niyo po ba yon? Dito po sa dambanang ito, yan po ang tinatanggal ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, ang sarap po palang sumunod sa Panginoon. Bakit? May contentment ka na sa buhay. Dati wala akong kakontentuhan. Gusto ko, aral para tumaas yung sweldo.
no naman pala, iiwanan ko rin naman pala. At ako pala'y susunod sa Panginoon. Alam niyo po, wala pong naaksaya. Sabi nga po ng banal na Espiritu sa akin, sa katauhan ng mahal na Apo, pag ako'y nagpapabendisyon, sabi niya sa akin, may pinagsisihan ka ba? Sa pagsuko mo sa akin, may nawala ba? Alam niyo po, sumasagot yung sarili ko. Sabi ko, wala pong nawala. Tubo pa po, sapagkat nagkaroon ako ng kapayapaan ang aking kaisipan. Nagkaroon ng kagalakan ng aking puso sa mga simpleng mga kaganapan sa aking buhay. Mga kapatid, masarap sumunod sa Panginoon. Masarap siyang makapiling. Alam na alam ni God kung anong nilalaman ng puso at kaisipan mo. May problema ka ba? Huwag kang malumbay. Kikilos ako para ang problema mo magkaroon ng kalutasan. Amen? Nalulumbay ka ba? Huwag kang malumbay. Gagawa ako ng kaparaanan para ang lumbay mo ay maging kagalakan. Nanghihina ka ba? Huwag kang manghina. Gagawa ako ng kaparaanan upang ang panghihina mo ay maging kalakasan. Sino pong makagagawa niyan? Kaya ba yan ng doktor? Kahit na marami kang pera, hindi ka pagagalakin. Kahit marami kang pera, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Hindi po nabibili ang kapayapaan. Iyan po ay tanging sa Diyos lamang nang gagaling. Kaya masarap pong sumunod. Yung pong pinagsisimulan ninyo, wag lang kayo nandirito kasi may karamdaman kayo. Pagkatapos na matamu ninyo yung kagalingan ninyo, goodbye. Wag po ganon. Dapat po ang pagsunod, dire-diretso. Ako po ginawa akong dire-diretso eh. Nagsimula po ako noong 2006. Anong taon na po ngayon? 2015. 9 years na po akong sumusunod dito. Ibig pong sabihin, mula 2006 up to the present, wala na po akong trabaho kasi sinuko ko na nga po yung trabaho ko eh. Kasi po, mas masarap po dito eh. Nanduroon po ako sa malaking eskwelahan. Kasama ko mga madre, marami silang mga religious activities. Pero ba't hindi po ako naging masaya? Eh bakit dito po, araw-araw, kaya kahit may sakit ako, nagpupursige ako makarating dito, eh kasi po, nakakadama po ako ng kagalakan dito. Hambing nga po sa cellphone, pag po drain na, wala ng battery, pag nagpunta po ako dito, naupo ako doon, at ako'y gumanyan at nakinig ako sa mensahe ng mga nagpapahayag at ng mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, pag-uwi ko, fully charged ako. Ngayon po, fully charged ako. Nakita niyo, ang bilis-bilis kong magsalita. Eh kasi po, pinagaling na ako ng Diyos na sinusundan ko. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Beth. Totoong-totoo po yung kanyang sinabi na napakasarap sumunod sa salita ng Diyos. Gaya rin po ng ginagawa ko na kapag may paghihina ko o kahinaang nadadama, ang ginagawa ko lang ulit-ulit kong binabasa yung mga banal na mensahe na nagmumula sa ating mahal na Apo. Instant full charge din po ako. At talaga pong wala tayong masasabi na kundi napakasarap ang sumunod. Kahit na lang po ako, hindi pala bibihira po, pero yung po yung hinihingi ko ay dinudulog sa Panginoon na nawa po makasunod na rin ako sa mga pag-aatas. Nawa po, dahil talagang napakasarap po at nakakahiya po sa Panginoon na sa kabila ng mga magagandang biyaya, kagalingan, kalakasan na ibinibigay niya sa atin ay hindi tayo nakakasunod sa Kanya. Iyon man lang po ay maiganting balik natin sa Panginoon upang siya magalak sa ating mga anak na dito sa lupa. Dahil wala siyang minimithi o gustong mangyari para sa atin, kundi ang lahat ng mabubuti ay maipagkaloob niya sa atin. Sadya nga pong talagang mahaba din ang pagsunod ko sa araw na ito dahil mahaba na po. Tinatawagan ko po ang kapatid na Berhel upang pasikatin ang araw sa kanyang mga banal na salita.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po tayong lahat. Muli po, ang walang hanggang papuri at pasasalamat po ay ate pong ibinabalik sa dakilang Diyos na buhay. Sa muli kalooban niya po na tayo matipon sa kanyang dambanang banal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sadya nga pong kapag binuksan mo ang iyong kaisipan at ang iyong kalooban, isang kapatid mong tumitindig sa harapan ay napakasarap pakinggan ang kanilang mga bahaging iniluluwal. Amen po ba? Kapag tayo po'y matamang nakikinig, dumadama at numanamnam sa mga sinasambit nila, sigurado pong sa pagkakaupo nyo sa mga luklukang iyang, unti-unti na po tayong may nakukuha, napupunla na magsisilbing gabay at patnubay ng bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang tema po sa araw na ito, ang salitang pagsunod. Daw po ang tugtog, siya dapat ang sayaw. Kapag ang tugtog ay modern at ang step mo ay pandangguhan, maganda po bang tignan? Kapag ang tugtog ay ati-atihan, ang sayaw mo'y modern, maganda po bang pagmasdan? Hindi po. Ibig sabihin po, kung ano ang tugtog, yaon dapat ang sayaw para magandang pagmasdan. Ganon din po sa ating Panginoon. Ang gusto po ng ating Panginoon ay sumunod tayo sa pawang mabuti at mainam. Kung tayo pong mga anak niya ay gagawa ng di mabutit mainam, hindi po kalugod-lugod at magandang pagmasdan. Amen po ba? Sa lugar po na ito, tulad po ng pagjo-joyful, kapag ka po ang tugtog ng joyful, kaya nga po joyful, masaya, maindak, maindayog. Kapag po ang sumasayaw ay para pong lantang gulay, maganda po bang pagtignan? Hindi po. Subalit, kapag po ang tugtog ay maindayog, masaya, maganda, ang tumutupad at ang sumusunod sa tugtog ay nakikiisa, mayroon po ba siyang masayang nadarama? Ganon din po sa ating Panginoon. Kapag tayo sumunod sa ating Panginoon, tulad po ng sabi ni Mami Beth at ng mga nagbahagi, sigurado po marami po tayong mga biyaya at pagpapalang makakamtan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa lugar po na ito, ang pagsunod po ay di nasasalarawan sa pamamagitan lamang po ng salitang ako'y sumusunod. Sa lugar po na ito, ang gusto po ng ating Panginoon, hindi mo man sabihing sumusunod ka sa salita, subalit sumusunod ka naman at pinakikita mo sa gawa, higit itong kalugod-lugod sa Diyos na dakila. Amen po ba? Sa isang tao po, kapag sinabi mong, mahal kita, pero sinasaktan mo naman yung damdamin niya, subalit may isang taong hindi nagsasabing mahal ka niya, subalit damang-dama mo ang pagpapahalaga niya, alin po yung masarap tignan at masarap damhin? Yung walang salita, may kalakip na gawa. Sa lugar po na ito, ang tinuturo po ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, huwag nang madaming salita kung wala namang gawa. Kundi bagkos, hindi ka man magsalita, taimtim sa iyong kalooban ang iyong paggawa, ikay namamasdan ng Diyos na dakila at kalugod-lugod ka sa Kanya pawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Halimbawa po, sa lugar po na ito, nagtungo po tayo. Mayroon po tayong karamdaman. Ang sabi po ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, kapatid o anak, manalig ka. Sa loob ng 9 na araw, gagaling ka. Ito yung dapat mong inumin. Ito yung dapat mong gawin. Binigyan ka ng dapat mong sundin. Ikaw na binigyan ng dapat sundin. Gusto ka ng Diyos na pagalingin. Hindi mo naman ginagawa yung mga binigay niya at di mo naman sinusunod. Makakamtan mo ba yung dapat mong makamtan? Hindi po. Kailangan kapag may binigay ang Diyos sa iyo na dapat mong sundin, gawin mo ito ng taos sa damdamin at ipapakita niya ang kanyang mabuting gagawin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ako po bilang isang kabataang lingkod,
Sa bawat araw po ay nagsusumakit at nagsusumika po akong makasunod sa ating Panginoon. Kapag ang tao ang nag-utos sa iyo at sumunod ka dito, maaring wala kang mapala kung minsan kapag siya'y nagtalusira. Subalit sa ating Diyos na may likha, kapag sa Kanya ka sumunod ng buong katapatan, sa Kanya naglingkod ka ng buong taos sa kalooban, sigurado pong hindi Kanya ipapahiya. Sigurado pong di ka uuwing basyo. Sigurado pong di ka uuwing lugi. Kundi kapag sumunod ka sa ating Panginoon, sigurado pong may gagawin siya sa buhay ng bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng mga naririto, ang pagtungo nyo po sa lugar na ito ay hindi nyo po ginusto sa ganang bilang pagkatao. Kundi ito po'y kalooban ng ating Panginoon. Tayo po'y sumunod lamang sa Kanyang panawagan. Tayo po'y tumupad lamang sa Kanyang panawagan. At dahil po tayo sumunod ngayon sa Kanyang kagustuhan, ano po ang ating inaasahan? Uuwi ka ba na yung daladala mong problema ay mas dumami pa? Uuwi ka ba na yung iniwanan mong problema ay naroroon pa? Sinisigurado ko po, sa mga tapat, totoo, at taos sa pusong sumunod sa ating Panginoon, di po natin namamalayan sa mga oras na tayo nakaupo sa mga luklukan, kumikilos na po ang Diyos na ating sinundan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tulad din po ni Mami Beth, sadyang kapag ikaw po'y naglilingkod at sumusunod sa ating Panginoon, parang napakarami pong mga pang-agaw sa kapaligiran. Sabi din po ni Mother, kapag sumusunod ka sa Panginoon, huwag ka daw linga ng linga. Huwag kang tingin ng tingin. Kasi baka sa pagtingin mo, yung nakita mo, nakapagdulot pa ng sakit ng kalooban o lumbay sa'yo, yung pagsunod mo'y maantala pa. Kailangan po, kapag sumusunod ka sa Panginoon, diretsyong nakatuon ka sa Kanya. Sapagkat kapag nakatuon ka sa Kanya, siguradong mayroon man tukso, mayroon man balakid, mayroon man tinik. Alam mong sa Kanya ka sumusunod at sa Kanya ka nakatingin, hahawiin niya ang tinik para ikay makasadsad na tuwid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa akin pong pagsunod sa banal na lugar na ito, nagkaroon po ng pagsubok sa akin. Ako po ay isang anak na mula po sa isang simpleng pamilya. Na kung bilang pagkatao, ang ahangarin mo'y magkaroon ng trabaho para makatulong sa pamilya mo. Ang lagi ko pong sinasabi, sa pagiging alagad ko, kontento na ako, sapat na ito, sapagkat masaya ako sumusunod sa Panginoon. Sinubok po ako ng aking salita. Tinignan po ng Diyos kung totoo ang aking salita. Alam niyo po, nagkaroon po ng offer sa akin sa isa pong pribadong eskwelahan na maging isang guidance counselor at maging Christian Living Coordinator. Sa makatuwid po, binigyan po ako ng trabaho. At ang hamon po, kung susundin ko ba ito o sa Diyos ako pa rin susunod. Alam niyo po, dito po sa isang paaralan na ito na nagbigay sa akin ng hamon o ng offer para po makapagtrabaho, tinimtim ko po sa aking kalooban. Kung sakali bang magkaroon ako ng hanap buhay, subalit sa dakong banal ako na may malilisan, may gala kaya akong makakamtan? O baliwalain ko yung hanap buhay, subalit sa Diyos na buhay ako sumunod ng buong katapatan, saan kaya magiging masaya ang aking kalooban? Mga kapatid, tinanggihan ko po ang hamon o offer na yon. Subalit bakit narito pa rin po akong masaya? Hindi po ako pinababayaan ng Diyos na aking sinusundan. Kumakain pa naman 3 beses isang araw. At higit sa lahat po, pumopogi pa raw po ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po, mga kapatid, ang ibig ko lamang pong bigyan ng punto. Kapag sumunod ka sa Diyos, hindi ka niya pababayaan. Kapag sumunod ka sa Diyos, ipakikita niya ang kanyang kapangyarihan. At kapag sumunod ka sa Diyos, ipakikita niyang buhay na buhay siyang kikilos sa iyong buhay. Sa dako pong ito, sa pagsunod po ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching sa kalooban at pag-aatas ng Ama, tayo pong lahat ay nakikinabang.
tayo pong lahat ay nasisiyahan at tayong lahat po ay may nakakamtan. Marami pong naging bunga ang aking pagsunod sa ating Panginoon. Hindi lang po ako at kami ang may karapatang maglasap ng bungang ito. Kung matagal kang naligaw at sa amay nawalay, hindi pa huli ang bawat araw. Ito ang takdang araw upang sumunod ka sa kanyang kalooban at mararamdaman mo ang mahiwagang pagkilos niya sa buhay mo. Tara mga kapatid, tuklasin natin ang buhay sa piling ng Espiritong Banal. Iyapak mo ang mga paamong taglay tungo sa kanyang kalooban. Ipakikita niyang siya'y buhay. Kaagapay mo bawat araw. Sundan mo ang kanyang mga yapak. Kalooban niya itupdin mong ganap. Ipakikita niya siya ang Diyos na lumilingap. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid na Berhel. Hindi man po sumikat ang araw, subalit nagliwanag naman po sa mga pahayag niya. Talagang ang haba po ng pagsunod ko. Andyan na ho ba yung birthday celebrant? Okay, tinatawagan ko po ang magpapaganda naman ng panahon, si Tita Framis po. Purihin ng Diyos, palakpakan nga po natin ang buhay ng Diyos. Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Alam niyo po, kung kayo po ay matamang nakinig gaya ko sa mga ipinahayag ng nauna, talaga pong mapakamahirap sumunod sa yapak ng Panginoon. Subalit, sa akin pong pagninilay, ihinambing ko po sa anak at magulang. Amen po ba doon? Pwede po bang ihambing doon? Opo, dahil kanina ang sabi nga po ni kapatid, yun daw pong sumusunod sa Panginoon, una niya itong nadidinig. Amen po ba? Amen po ba? Ganon din po ang ang magulang sa anak. Kapag po ang anak ay matamang sumusunod sa kanyang magulang, hindi po ba ang kalooban ng magulang ay malugod sa kanyang anak? Amen po ba doon? Yes. At kapag po naman, ang anak na masunurin sa magulang, ay humiling sa kanyang nanay o sa kanyang tatay, hindi po ba sa abot ng makakaya, agad-agad ipinagkakaloob niya? Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganun po ang Panginoon. Kapag po tayo ay matapat at malugod na sumusunod sa kanyang kalooban, sa hindi mo kamalayan, biyaya niya ay nakakamtan. Ganun pa man, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mahabagin, siya ay bukal ng awa, siya ay mapagpatawad, siya ay mapagbigay. Di ka man ganong kamasunurin, dinidinig ka pa rin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, para sa akin, ang Panginoon ay higit sa isang magulang. At tayong mga anak, kung ang damdamin natin ay tapat, bukal sa tuwina ang pagsunod sa kanyang mga yapak, hambing po sa isang dagat, o sa disyertong malawak. Kapag po tayo ay sumusunod ng tapat sa ating kalooban, hindi po ba marami tayong biyayang nakakamtan? Hindi man sa ating magulang tayo sumunod. Kung tayo man ay isang empleyado o dili kayo manggagawa at tayo matapat sa ating ginagawa. And we work diligently without anything in thoughts, hindi po ba binibigyan tayo ng reward? Amen po ba doon? And at the end, bukod doon sa reward, nagkakaroon tayo ng award. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po,
sa ganang akin, pamula nang ako'y kanyang tawagin. Sabi ko nga po, nung huling tindig ko, noon inaaya ako ng anak ko, Mami, may paghahayo dito, sumama ka baka gusto mo. Ang isinasagot ko, sige, tsaka na lang. Subalit, nung ako po'y tawagan niya, walang karamdaman, walang ano-ano. Kusang nunukal sa aking kalooban sa paghahayo doon sa may munisipyo. That was way back 2006. Nang siya ay iyahayo doon or ibababa, nagkataon naman po na pauwi na dahil hapon po yon. Sa hindi ko po maintindihang damdamin kung bakit ako sa aking pag-uwi, dali-daling nagayak ng hapunan at muling bumalik doon sa tipanan. Pamula po noon, kung paanong ako ay sumunod sa kanya, agad-agad biyaya'y nakamtan ko sa ano pong kaparaanan. That was June 2006. Nung pong panahon na yon, naibahagi ko na, ilang interview na po ako for US visa, lagi po akong nadi-deny. Although hindi po ako sumunod doon, I mean to say, hindi po ako nagpunta doon sa gawain para yun ang hilingin sapagkat wala pa po akong kamalayan sa kung ano yung gawain o gampanin ng paghahayo at pagbababa. Subalit, pamula po noon, nung ako'y sumunod sa kanyang panawagan, sa tuwing pag-akyat at pagbaba ng paghahayo ng banal na Divine Mercy, kagaya ng Mami Beth, sabi niya nga, na-struck na siya. Gusto niya sa tuwing na ay sumusunod siya. Ganon din po kami ng kabiyak ng puso ko at mapalad ako sapagkat hindi po ako nahirapang ayain siya. Kundi, noong mga susunod na paghahayo at pagbababa, hanggang sa ako'y umalis, sumusunod siya. Palakpakan po natin ang banal na Diyos. Alam ko po sa mga pagkakataon na yon, siya ang naghahari sa aming kalooban. Sapagkat ang pananabik ay naroon upang siya ay sundan. At sabi ko nga po, nung time na yon, sa aming pagsunod sa bawat paghahayo, July 28 of the same year, 2006, pang-limang interview ko po. Kung paano pong ako ay nahirapan sa mga previous interviews. Sa madaming tanong, kailangang mag-produce ka ng dokumento para i-prove mo na ikaw ay worth na mabigyan ng ganoong visa. Pero po noon, kung paanong tinuran sa akin ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, gayon din naman sa katauhan ng mahal na kapatid na Mirna, na walang tanong-tanong, makapapasa ka at makakaalis. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang salita po ng Panginoon ay walang pagkabula. Siya ay tapat sa kanyang salita. Sapagkat nga po, July 28, 2006, nung ako'y nagpa-interview, 4 na tanong lang po, kung 3 lang ang ibinigay sa akin. Saan ka pupunta? How long are you going to stay there? At saka with whom are you going to stay with? Purihin, dakilain ng Diyos, sapagkat ang sumunod na sinabi, pumunta ka doon sa opisina ng Delbros, magbayad ka, i-deliver ang passbook mo, may visa na. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganun po katapat ang Panginoon. Sa hindi po naming kamalayan ang kabiyak ng puso ko, sa bawat naming pagsunod, andun po ang kanyang kalooban kung paano siya ay magbibigay sa iyo ng masurpresa. Hindi mo man hilingin, hindi mo man agad-agad kamtin. Subalit kapag tinura niya, ito'y magaganap rin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At pagkatapos po noon, kung paano nga din pong tinura ng banal na Espiritu, na ako ay makaalis, interview ng July 28, lumipad po ako ng August 6 of the same year. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. At sino nga po ba ang magsasabi?
ang isang mahirap na ire ay makararating doon. Isang anak ng labandera, pero po kasi noon, masunurin po ako sa nanay ko. Opo, totoo po yan. Yun po ang yabang ko sa sarili ko. Masunurin po ako. Pero po, hindi naman po sa lahat ng sandali. Sumusuway din po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat nga po, tao nga din kagaya nyo, bagamat may pagsunod, ay may pagsuway pa rin. Kanya po, yun po ang maibabahagi ko sa inyo. Isa lang po, sa bawat nating pagsunod, kapag ito ay taos sa ating puso, kapag po ito ay ating ginampanan ng walang agam-agam, ng walang kahit ano paman, at hindi tayo naghahanap ng anything in return, biyaya ng Ama, kakamtin sa tuwina. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po. Maraming salamat po mga kapatid na nagsipagbahagi. Inaanyayahan po magsitayo ang lahat para sa